beses lang ang pako. Ito, may respa ka. Babae. Memorandum. Naku, amoy wasabi. Amoy sushi. Tengo hambre. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Kayo eliminated. Friends, Sino ka ba? meron kaya lang naiipit tayo ng mga impormasyon kasi. Alam nyo, sige, daldal ka pa. Marami pa tayong tinatanggap na... Pwede bukas. Pwede bukas. Eh, di bukas. Sorry, pasensya na. May mga alaga tayong mga binibigyan muna ng Panahon. panahon. Importansya, Oo. yan. Ha? Tulad nitong kay Ben, kung nagbigay ka agad ng kontrata, walang problema eh. Wala mailabas talaga. Walang kontrata. Ito, Inabol lang. mas Last nauna minute. pa nga ako nagkaroon. Kaya lang, okay na yun, hayaan natin. It's not It's our problem anymore. It's his their problem anymore. Andiyan na ba? I don't tuloy ko- understand your English. Wow, the nerve. Kayo talaga. Ay, nako. Look at it this way. Look into my eyes. Okay. Ay, teka, meron lang tayo makakapanayan muna, Ali. Joel, ito'y kilalang arkitekto na binabanggit niya na kawawa pala yung mga, ito, with sa mga taga-Marikina. Oo, Bakit? gusto ko pa naman maging Marikenya. Ay, gusto ko rin sa Marikina. Pero, in the first place pala, tama ba English ko? Tama. In the first place. As a matter of fact, hindi sa kidding aside, hindi pala dapat ginawang residential talaga. Ang Marikina? Oo. Oo. Ang una palang mga talagang plano dyan, in the 50s, i-reserve nga yan eh. Gawing isang reservation area. Bakit? At, ito, papaliwanag sa atin ni Architect Manolo Noche. Architect Noche, good morning po, Igan, Ali, at Joel. Magandang umaga rin po. Opo. Tama ho ba yung natanggap po naming impormasyon na wala na kasi naghahanap po tayo ng solusyon sa Marikina, no? Lagi tayo nakaabang doon sa Marikina River, yung critical level nung pero architect, talaga bang hindi siya habitat ba? Hindi siya dapat tirhan ng ating mga kababayan? Well, historically kasi kung titignan natin ang geography ng Metro Manila, yan lugar ng Marikina area, Antipolo Hills, papuntang San Mateo, Montalban, yan ay catch basin. So, dahil catch basin siya, pag talagang malakas ang ulan, walang pupuntahan ng tubig kung hindi sa ilalim. At ang ilalim ay ang bayan ng Marikina, Montalban, at saka San Mateo. Hanggang yung tubig makapunta sa either Manggahan Floodway or sa Pasig River. So talagang pupuntahan yan. Ngayon, naging problema natin kasi dahil nga sa overpopulation, dumadami ang tao, and nagiging very urbanized ang Metro Manila at gumagapang at lumalawak ang ating syudad. Ang mga tao ngayon, syempre, humahanap ng lugar na pwedeng matirhan na malapit sa lahat ng kanilang mga kailangan sa buhay. Ang problema niyan, yung tinitirhan ay mga napakapanganib. So, yung lugar na yan talagang babahain at babahain. Pero ano po magiging natin kung magbibigay tayo ng mungkahi po sa local government? May solusyon doon? pa ba ang Oo. baha doon? May solusyon pa ba ang baha doon, architect? Kung urban planning po ang pag-uusapan in the Ang future. solusyon ho talaga dyan magiging very draconian, and that will require a lot of political will and a lot of funds. Which Kasi is? ang mangyayari dyan, kung ang gagawin lang natin i-riprap lang natin ang Marikina River, na pwede namang gawin, ito rin ay magiging dulot naman ng pagbabaha dun sa areas behind the riprapping. At saka secondly, hindi tayo nakakasigurado na kung ang riprap na yan ay makakakontrol talaga ng pagbabaha. At saka, ang isa pang titignan natin dyan, hanggang ganong kataas natin gagawin yung dike na yan para maging mas maganda yung daloy ng Marikina River papuntang Pasig River. So, ang talaga natin dyan is that, well, ang pagkakamali talaga ng national government, local government, ay talagang pinabayaan nilang ma-develop yung lugar na yan na dati naman ay agricultural land at saka talagang ang tawag dito para bang tigatanggap ng tubig.
ito talaga na-develop. So, paano natin ngayon i-ayusin yung problemang yan? Mas iba sabihin na natin maglagay tayo ng drainage. Kasi kung napupunan ninyo, yung pagbabaha natin, hindi na lang tubig ang kasali eh. Oo nga po. Kulay, Kasama ano na putik. Oo. So, Yun nga problema in ngayon sa short, Marikina. Oo. In short, yung bundok sa likod na dati kagubatan ay ngayon dinevelop na. So, wala na talagang pagpupuntahan ng tubig at saka ang exposed na masyado yung lupa natin, yung bundok natin. Kaya talagang pupunta dyan. Ang payo ko na lang sa mga taga Marikina, San Mateo at saka Montalban ay, mabuhay sila sa ganyang klaseng sitwasyon. Taon-taon. Yun nga, parang nakaredy naman sila pagtaas ng tubig, i-evacuate. Pag humupa, babalik. Yung aking ang naiisip ko, or otherwise sana architect, nag-adapt sila architecture-wise. Yes, oo. Kailangan I sana saw mag-adapt some sa house situation. parang house on stilts, ganon, di ba? Well, kung titignan natin ang historya ng Pilipinas, yung mga bahay naman talaga dito sa Pilipinas dati, nakatayo sa stilts. Oo. Yung bahay kubo, no? Parang ang sa problema lang baba, kasi, yung baba syempre, poste-poste lang, di ba? Oo, Poste-poste poste-poste yung lang. sa baba. Para Ibig kahit tumaas sabihin, yung tubig. hindi Ibig sabihin, sila binabaha apektado talaga. masyado. At pwede Oo. naman silang maglagay ng bangka or what have you na pwede na silang Yes. pumunta sa kanilang mga hanap buhay. Yes. Ideally, Ngayon, ang- sana ganun yung architecture ng oo. mga Ang bahay problema sa ko kasi Marikina. natin talaga ngayon alam niyo ho, ang arkitektura, kung ano yung uso, yun ang ginagaya ng marami So dahil ang uso yung may nangyayari sa baba, may silong, so nagiging occupied ngayon yung ground level natin. So, yung baba And mo, then, labahan, di ba? yes, Ganun and then on yan. top of that, of course, is that yung pangangailangan talaga ng household na lagyan ng gamit yung ilalim. So, hindi lang dahil meron silang second level, yung tinatawag nating main house natin sa taas, yung silong, Opo. nagiging, maraming tao kasi iniisip nila, sayang din yung silong na yan eh. Kaya nga, space Diba? din yun, space. Pero, So, space pag- din yan, papaupahin din yan. At saka Pag isa pang bumaha- problema, yung kotse natin nandiyan dyan. Oo. So, paano naman natin ilalagay yung ating sasakyan? Yan, ang Sa problema. second floor. Ang problema mo naman sa stilts, baka naman... Mabuhay. Hindi. Kasi Marikina fault line eh. Ay, hindi naman Hindi po. naman problema Hindi, yun. eh, Oo. Hindi Sa naman po, eksperto kasi na. structurally Lindol, speaking, lahat oo. naman ho yan kinakalculate para sa mga tremors. So, magagawa ng paraan yan. Hindi yan magiging... yung footprint dapat laki. Ang nangihinayang lang ako, architect, sa masakit na katotohanan, nasasayang yung pera sa ganyan, di ba? Opo, yun nga po, nasasayang. Imbis na magagamit natin sa Oo, kaunlaran ng lungsod, ayan, puro Nagagamit sa rehabilitation. pantulong, Oo. ayan. Opo. Na wala naman pala tayo tayo- nakikitang solusyon, no? Tayo naman ko kasi mga Pilipino, para bang ang ating pananaw sa buhay, tinitignan lang natin ang magagawa nating solusyon pag nangyari na yung sakuna. Pero once natapos na yung sakuna, balik na naman tayo sa dating O yun nga, ugali bigla natin. ngayon, sinuspinde yung quarrying daw. Oo, ganun ho yun. tapos And na then pag medyo gumanda-ganda ng panahon, balik na naman yung quarrying na yan. Oo. So, pang matagalan pala talaga to. Pang architect. matagalan ho yan, wala na hong magiging solusyon. Would you recommend, nakikita. architect, na bumili na sila ng bangka? Yung Ang bawat problema ho household. Meron na. natin, hindi Meron na. kasi tubig lang eh. Ang problema Burak eh. ngayon, putik. Burak Putik, eh. Burak oo. ang tawag. So, may bangka ka man, hindi rin naman kayo makakagalaw dahil masyadong makapal ang consistency ng tubig Architect, natin. hindi ko alam kung nakita ninyo yung meron yung video is from abroad, but I don't know if Opo. it's adaptable sa Pilipinas, na meron kang paraan to seal your house from the burak. Di ba? Opo. Marang siselyuhan mo yung lahat ng pwedeng pasukan ng burak. Pwede ho. Meron namang mga ginagawa na Dahil ngayon. ninegosyohin ko yan! Meron na hong bago ngayong mga technologies na talagang siniselyo yung mga lahat ng butas sa bahay para hindi makapasok ang Ang kung putik. ano man ang mga dumi na Na nanggagaling sa cost labas. effective sana na abot kaya naman itong ating middle class. Well, dyan lang ho papasok ngayon siyempre ang industry na to come up with something that is affordable. Kasi kung aasa tayo sa something na galing sa ibang bayan, siyempre importation duties, mahal ho talaga lalabas yan. Mag-import ka ng isa para parang prototype, tapos gayahin mo na lang. Pwede naman po yung gawin. Dapat yun ang ginagawa ng mga Pilipino. Saan ba kayo Ginagaya nakatira, na lang. architect? Opo. Saan po kayo nakatira? Hindi sa Ako po, Marikina? Cubao ho ako eh. Cubao. Ito. Cubao ho kasi mataas eh. Mataas. Nag-text po si Bal, taga MMDA sa flood. Meron daw engineering interventions, construction of dam upstream, Upstream. Opo. construction of
river wall along Marikina Aha. to prevent spilling over of of flood Marikina waters. Opo. Yes, pero yun ho kasing mga yan, those are remedial measures. Mm. So, dahil ang problema nandiyan na, humahanap na lang ng solusyon para i-address yung Or problema. mitigate it at least. Opo, no? oo. Ang hindi ho natin tinutugon yung sanhi ng problema. Ang sanhi ng problema talaga is government is allowing development in places na dapat hindi dinedevelop. Yun yung yun yung mga sa Yun ang kabundukan problema. sana na Oo. dapat hindi deneforest. Oo, Sana kasi ang nandun pa nangyayari yung mga sa atin ugat ng talaga, puno. ang tao pumupunta dyan sa isang lugar na bawal kasi yan ang pinakamurang lugar na pwede nilang pagtayuan. And then once nandiyan na, saka lang pumapasok ang government to regulate. Dapat sa umpisa pa lang sinasabi na bawal tong lugar na to. And I'm sure replicated in many parts of the country. Oh yes, opo. Kaya ang ating mga disasters na nangyayari, it's yung para bang talagang na-foresee Okay. Dasal. Ang nakita ko na lang. Hindi. Oo. Ang within the control is Oo. really stop quarrying. Tapos talagang bago ka magbigay ng license to cut down trees. Yung sitwasyon ba sa taas ng Alamin bundok, mo may muna. pag-asa pa, architect, yung... Well, Wala. Kahit ano kasi niyan, dalawang bagay rin naman yan. Number one, ang mga bundok natin, pwede nating sabihin ay nakakalbo na rin. Pangalawa naman, pwede rin natin sabihin sa talagang lakas ng tubig. bagsak ng tubig. Sa dami ng because rainfall. of global warming, masyado ng yung volume ng tubig, masyado ng mas malakas kaysa dun dati. So, dati kasi manageable. Ngayon, hindi na manageable. So, maski ba sabihin ho nating covered tayo ng puno, kung talagang basang-basa na yung lupa dahil sa sobrang ulan, ay gagalaw at gagalaw ho yung bundok na yan. Oo nga. Okay. Okay, Architect, thank you. Bello maraming Tomasyan. salamat for the information. UST. God of all nations. Architect, thank you po. Walang Architect, anuman thank you. po. Thank you rin po. Architect Manolo Noche, Professor ng College of Architecture ang sa problema rito, UST. Bababa ang Alam mo, may halaga mga- ng lupa. May sa mga, Marikina. may mga ganyan kasi, bukod sa Marikina, ang Hagonoy at Kalumpit, ganyan Ayan din, no? Eh, Kasi yung baha pa rin mga sila. Catch basin din yan. Oo. Catch basin din yan. Kasi, di ba? Oo. Ganun na eh. Oo. Habitat. Ang nakagulat, yung ilang bahagi ng Bataan. Dati hindi binabaha dati. Sa amin. Abot tinatanong sila. Taga-Bataan ako. Doon ka naman sa bundok eh. Okay. Alas 10 oras natin. Sino? Jeng-jeng na eh. Number 1 sa Mega Manila. Jeng-jengin natin, jeng-jengin. Aba, ewan ko sa'yo. Ano ba nangyari? Si Jeng-jeng na tayo. Jeng-jeng na. Sino? Bukas na lang. Oo, bukas. Oo. Pero, Magpa-teaser ka naman. eto, yung government official ito, ay, ewan ko bakit napunta sa gobyerno. Kasi sa impormasyon ko, ito nga pinoproblema ngayon eh. Magre-request na mag-issue ng HDO. Full departure order. Oo. Kasi lumilitaw, dual ano siya. Dual citizen? Ako, bawal yun ah. Yun na nga eh. Si Perfecto Yasa, doon nadali, di ba? Oo nga. Ang naaalala ko niya, nung tumakbo si Edo Mansado, pinunit pa niya yung American passport niya, di ba? Talo rin, di ba? Hindi, pero ibig sabihin, Oo. ni-renounce niya yung kanyang American Dapat ganun, no? citizenship, di ba? I-renounce mo yung isa. Hindi ka pwedeng Yung allegiance mo to- mag-swear na allegiance sa dalawa, di ba? Oo. Habang Okay. lumilingkod ka sa gobyerno. Dual citizen, hindi naman yung senior citizen tsaka Filipino citizen. Or Pilipino siya at Pilipina. Hindi ganun. Talagang ano siya. Siya ay naglingkod Hindi sa... Mataas yung rango. Siya ay naglingkod sa... Sa ano ba yun? Parang naalala ko yung inappoint na ambassador sa Spain nung nandun kami. Bakit? Tapos na siya, siyempre, co-termino siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Dapat umuwi na siya dito. And she wanted to stay Siya ay naglingkod sa Spain dahil meron holder siya ng Canadian passport. Ako. Ng Philippine Okay. ambassador to Spain. Doon siya kumakana. Grabe. Canadian ng Paano Canadian. nangyari yun? Siya ay naglingkod sa US. Naglingkod Bukas sa na? US bilang. US. Ba? Ano ba tayo? Jeng-jeng na tayo, di ba? Jeng-jeng, Nasa na yung ating sumasabog dyan? Okay yung tweetis mo ah. Down
shall not be pickled. Ay, Clinton! Welcome back. Welcome back at hanggang kukuraw yung baha sa inyo. Ha? Okay na. Naisalba na. Very na good, kayo. very good. Saan ba lugar? Pinasok. Saan kayo lugar? Sa kayo? Saan? Fairview. Very far view. Kapit-bahay pa lang to eh. Layo sa Binahating inyo. kami pare, binahating. Malayo na, matraffic pa. Wala pang disiplina yung mga dadaanan, puro terminal. Dahil mo naman reklamo, hindi ka naman taga ron. Hindi na nga ako pumupunta dun eh. Tsaka, bandang regalado, daing krimen dun. Dami doon. Grabe. Daing krimen dun, diba? Crime ridden tandem, yun. lahat. Katakot dun. Mga kapusong Pilipino, Jeng! bumabati kaming tatlo. Jeng na. Ang tamaan, wag magalit. Aljogan. Ang mapikon, ben papangit. Lang. May Game. special mention ka pa. Naman, best friend natin yan. Mag... Huwag mo na kasi patulan. Hindi naman pinapatulan. Hindi tayo Sumasagot lang siya sa mga ano. Sa mga snippets Huwag lang yung mo na mga i-dignify. Sige na, hindi na. Hindi na ako jeng-jeng. Sige. Hindi, mag-jeng ka pero naka-shades. Pwede? Last na yan, last na yan. Last Sige, na yan. Ito na lang ha. Hindi, factual naman eh, no? Factual. Oo naman. Okay. Kung ano nangyari sa Senado. Oo. Magkakapatid na tulpo harap na sa pagdinig ng Senado. Blue Ribbon inurirat ang kaso kaugnay ng paglustay ng pondo sa patalastas ng turismo, nilagak lahat sa programa ng mga tulpo. Lahat ba? Lahat? Andun lahat Si Wanda Tulfo Teo, aba, nagmaang-maangan pa sa pag-amin nito. Hindi daw niya alam na ang kilos pronto ay ang kapatid niyang si Ben at Erwin Tulfo. Conflict of interest obvious sa kasong ito. Nabitag na nga ang bitag pero ayaw pa rin umamin at tila nagkaroon ng amnesia ang tatlo. Dinaanan tayo sa Inglesan na ang ganda ng tunog pero mali ang pinupunto. Ombudsman, nasa na ang kasong graft laban sa mga tulpo? Ombudsman, nasa na ang kasong graft laban sa mga tulpo? Ombudsman, nasa na ang kasong graft laban sa mga tulpo? Ngayon na! Kilos pronto! Si muchacho nga pala, Ano yun? Ay, nagpadala sa akin. Pinapakinggan ko na. Nanonood pala siya ng News TV. mawawala ng kanyang Okay. Pa-forward mo nga sa akin. Oo, pa. Gusto ko mapakinggan. Muchacho. Sige, ikaw na muna, Ali, habang nanonood ako. kung sino man tong katabi niya. Ang point natin dito, Si Melo si Melo. natin kanina. So, Ben, si Melo yan. tinitingnan natin ang labas. Ali, ikaw na. Nasabi, Ay, hindi kasi akala ko. May score na ba? Score ni Joel. Ali! Ayos na. At dahil nangopya ako sa'yo, meron akong hinabol mamaya part 2 na Jeng Jeng. Walang illegal. Ano yun? Ba't ka natatawa? Ah? Tinuturo ka ni Ben pero iba Middle finger? Middle finger? Magkakwento ba ako ng di totoo? No, but I'm shocked. Shocked! Padala ko picture sa'yo. Ayos yan. Sige na nga. O, ito na. Walang illegal. Wala siyang kasalanan kaya't walang mangyayaring sulian. Kanyang paninindigan. Kasi parang admission daw di ba? Nagkamali kung may Ano daw silang isusulit. pagkakamali? Saka nagastos na. Depensa naman ni Wanda na programa ng kapatid ng Kilos Pronto, hindi niya alam. PTV4 ang may kasalanan. Ba't hindi pinoint out sa kanya? Ng programa ng kapatid mo yan. Para sa Blue Ribbon Chairman, malinaw na may conflict of interest. Kadugo ka mag-anak ng nakinabang. Plunder ba o graft lamang? Sabi kasi ni Senator Trillanes, plunder, pandarambong daw yan dahil may 15 million. Depende sa ano
Sabi naman depende kasi sa hindi naman wala namang nambulsa ng pera. Graft that constitutes Sa commercial naman napunta. plunder probably. Plunder ba o graft lamang? Makakapagpiyan sa ba o hindi? Yan ang pinagdedebatihan. Eto, utos daw kasi ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyernong magtulungan. Kaya't sa DOT Martin Andanar lumiham, Dear DOT, maglagay naman kayo ng Dear ad sa Wanda. PTV4. Ganun! So kung dapat makinabang dyan ng PTV4, sa 120 million, 20 million lang ang ganansya ng government network sa hindi nagre-rate na palatuntunan. Unang kabanata pa lang sa mahigit, take note, mahigit 2 bilyong piso na ayon sa COA ang nagsabi. Dapat pagpaliwanagan ni Wonder Woman. Ito yung mga aabangan. May buhay karinderya, shopping spree sa duty free, sobra-sobra at maluluhong biyahe. Kinopya ang ad campaign, ang haba pa ng listahan. Ang haba pa ng listahan. Ang haba pa ng listahan. Samantalahin ang pagkakataon, ma'am. Linisin ang nadungisan niyong pangalan. Natawa ka dyan, ha? Bakit Flash report ka na. Flash report muna tayo. Tapos na to, di ba? Follow up. Naku na, baril, sugatan daw. Alamin nga natin yung Taong balita ngayon. Taong grasa grasa. na naglakad sa riles ng MRT. Bakit naman nabaril? Ano, Bilaril? Alan, Alan go. bakit? Sa inisyal na impormasyon, batay na rin sa pakipag-ugnayan natin mula rito kay Makati Chief of Police Superintendent Rogelio Pablo Simon, ay nainis daw ang gwardya na kinilalang si Federico Bustamante habang hinahabol itong hubot-hubad na taong grasa dun sa pagitan ng Magallanes at Ayala Station sa Mayriles. Pero dahil sa pangyayari yan, tinamaan sa may bukong-bukong sa paa itong taong grasa at kaya nadala na ito kaagad dun sa Magallanes Station. Nagpatawag naman ng Makati Rescue para kaagad na isugod sa pagkamutan itong taong grasa habang iniimbestigahan na ngayon. Nasa kustudiya na ng Makati Police ang gwardya na si Federico Bustamante na bumaril doon sa gwardya na pumasok sa riles ng MRT. Ako si Alan Gatos ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DCWB. Super Radio, DCWB, last report! Jeng-jeng ako. Jeng-jeng ka. Oo, kasi natanggap ko nga yung impormasyon na pinaano siya eh. Horse lib, not true, fake news. Yung nakalusot na 6.8 billion pisong shabu, ika ng Pangulo, purely speculation daw lamang. Bakit yung accent ganyan pa rin? Hindi naman. Bakit daw hindi beripikadong info, sa publiko agad pinakawalan? Saka pa lumaki. Tundo, ano bang isang toneladang shabu? Bakit meron ka bang timbangan? Mr. President, if it walks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, malakas kasi kahit circumstantial lang. Tumobre yung quack ko. May quack. May 3 duck akong nakita. It walks, it swims, it quacks like a duck. Ayan. Makakaparehas yung magnetic lifter sa Cavite at sa MICT. Inasitilin binutasan pero wala nang laman. Pareho? Pareho. Pareho din ang address ng parehong consignee. Nandun pa nga ang aluminum foil na pinagbalutan. Doon? Naupo nga yung K9. Oo. Hindi kaya napupupo lang yung K9. Mare. May na-trace bang ng droga? Bakit inupuan ng K9? May trace ba ng droga? Bakit inupuan ng K9? Hindi pa ba dun? Hindi. Yung susunod, Sige. ang ulitin mo. Kaya na ba dahil ayaw
Kaya na ba dahil ayaw magkaaminan siya mong nakapusit kalat na sa lansangan? Langan. Baba ng score. Kahiya na ba dahil... But the message is clear. Kahiya na ba dahil ayaw magkaaminan siya mong nakapuslit? Kahiya na ba dahil ayaw Magkaaminan! Kaya na ba dahil ayaw magkaminan? siya mong nakapuslit kalat na sa lansangan? Hey, people of my Tondo, is there a shabu there? Maalala kayo? Dahil ako'y natatawa. Taas ng score. Gusto, alam mo, ganito pala ako ngayon. Ako'y natatawa. Pag nalulungkot ngayon ako, gaganto lang ako. Natatawa na ako. Ano tayo? Diretso na tayo. Alas 10:23 na. Alam mo na, ano lang ako. Why? Well, pag yung kapwa natin broadcaster, kasagutan mo, di ba? Parang, naiilang lang ako it's so icky, you know? Bako, bukas kasama ka na. Hindi, pero hindi it Hindi, doesn't sit well ang with nalulungkot me. ako, bakit ang sagot ganon? Hindi yung issue. Yun ako nalulungkot. Nakangalahati na ako walang topic kung dito Wala. Nasa iyo ba yung 60 million? Bakit ikaw ang Forward mo paborito sa niya? akin. Hindi, kaya lang naman tayo namumuna dahil taxpayer naman tayo, di ba? Pinaliwanag ko na. May karapatan naman tayo. Binabasa lang natin So that's yung mga why nga yung news tinatanong ko, item. yung ano mo is talaga purely based on news reports. Tama. Yung Well, dyan. parang hindi ko kilala yan Oo May nga. mga alam nga rin tayo. Pero di ba, hindi naman tayo sa kapwa broadcaster. This is it's his business more and business more. Game. Oy, maganda tong ating balitawit. Iwasan na natin yung isyong yan. Eto, Sige na, balitawit sige na. natin. Huwag na. Ang Tungkol sabi- saan ang balita? Yung public hearing kahapon. Sabi niya, ka-monitor daw siya, pakikinggan niya Sige. Ano ka monitor? Isang araw, kay swerte kong talaga. Laking kinita ng aming sikat na programa. Di raw nagre-rate yan ang sabi nila, pero milyones ang followers sa media. Hindi ko naiwasan, kaya ngayon ay magsasalita. Dahil nadamay, ay nasa Senado na ako. Sa Senado na katabi ko ang mga anak ng nanay ko. Bigla-bigla na lang si Trillanes tumayo. At para kung nakita ang isang demonyo, parang nagdedeliryo itong nasabi ko sa kanya. Ate, nasa DOT ka pala. Ate, nasa DOT ka. Wanda, si Ben ang host ng programa. Okay lang sa akin kung habol ay pera. Wala kong isosole, mamuti ang mata. Kaya ate, nasa DOT ka pala. Teka muna, wala muna. Madali, bumabiyahe pa yung bangka, oh. Ano mo yan? Akala instrumental. At nalabas na. Labas na. May sabit nga ayon sa COA. Sabit nga ayon. At sobra-sobra ang pondong nilagak sa kanya. Dinadam ko masyadong sinabi niya. Hindi ko nakita, ako'y nabitag na, ako'y nahulog. Sa dingding ulo ko'y inuntog. At nang madamay, ay nasa Senado na ako. Sa Senado na ako. Pinahamak ng abogadong ngalan ay Topacio. Bigla-bigla na lang tanong ni Antonio,
Nagulat ako, plunder na ang kaso. Kaya itong si Wanda sa tourist spot ay nalito na. Kingdom. Ate, nasa DOT ka pala. Ate, nasa DOT ka pala. Wanda, si Ben ang host ng programa. Si Ben ang host ng programa. Okay lang sa akin kung habol ay pera. Wala kong isosoli, mamuti ang mata. Kaya ate, nasa DOT ka pala. Ate, nasa DOT ka pala. nasa DOT ka pala. Ate, Oh, andyan ka pala, di ko alam. okay lang sa akin kung habol ay pera. Wala kong isosoli, mamuti ang mata. Kaya ate, Nasa DOT ka oh pala. ate, nasa DOT ka pa. Ate, nasa DOT ka pala. nasa DOT, nasa DOT. Sorry, I have a retina problem. Okay, score! Kalimutan na natin yung usaping yan. Tama na yan. Bukas, abangan nyo. Ang isa pang dokumento. Yan. Yan, thank you. Oh, Uwi dyan na, din na uwi tayo. na, uwi na. Uwi na. Teka. Bakit, yun nga ang tanong, bakit galit na galit sa'yo si Ben Tulfo? Yun ang tanong, ba't ikaw? Hindi ko alam eh. Kasi ginagaya ko nga. Yung hindi, yung nag-umpisa Look into yun my na eyes yung, and yung read my lips. araw na nandito pa si Boss Mike. Oh, Tapos okay. nag-shades ka, di ba? Yun lang naman yun. Nag-shades ka, tapos parang nag-impersonate ka. O, yun na yung, nagtuloy-tuloy na yun. Nagtuloy-tuloy na yung galit niya sa'yo. Oo. Si Clinton, hindi mo dadamay. Siya tumugtog nung kanta namin. Okay, Clinton, parang ayaw mo na mag-gitara. Mga kapusong Pilipino. Jeng. Bumabati kaming tatlo. Alo? Teka. At ikaw raw ay paminta. Anong paminta? Medyo Pamin? bagong ama nga ito eh. Ganon. Hindi, may Pare, I love you ah. Hindi, ako kung ang sukatan ng pagkalalaki, yung dami ng babae. Hindi siya ganun. Bakla ako, pare. Kasi isa lang babae sa buhay ko, yung asawa ko eh. Dax. Mas marami Bakla ako, naman bakla. may Ben, love bakla na ako. naman sa'yo. So hindi kayo nagkikita ni Ben sa Quezon Avenue? Ano meron sa Quezon Avenue? Ano ba meron doon? Ano yun? Pare na meron sa Ba't ba Quezon doon? Avenue. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Ba't madalas ba si Ben doon? Pakitext nga ano mga nabigyan ng tip dyan. Okay. Mga kapusong Pilipino, Jeng. Bumabati kaming tatlo. Good morning, Doc. Ang tamaan, wag magalit. Ang mapikon ay papangit. Babangit ka, Ben, sabi ko sa'yo. Ganun tayo. Ganun. One, hindi ako. Layo. Layo, hindi ka- Para kay Joel! Para kay Joel! 1, 2, 3. BTS, B21, Army! Hop! Ay, kita pala. Bakit ako ganun? Bakit kayo ganun? Ganun sarado. Ganun sarado yun. Sarado. Minubuksan. Oo. Sarado yun. 10:31 ang oras natin. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng pananalatin. Katotohanan ng pananalatin. Katotohanan ng pananalatin.
sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED.